Sa ating buhay ay mayroon tayong natatanging karanasan na kahit kailanman ay hindi natin malilimutan. Ako ang inyong Kuya Roger, ang tagahatid sa inyo ng natatanging kwento mula sa karanasan ng ating mga kababayan. Magandang gabi sa inyo Kuya Roger, ako nga pala si Agnes na nagmula sa Cebu. Ibabahagi ko ang aking karanasan noong ako ay 22 years old pa lamang. Nag-umpisa ito noong may nakatrabaho ako dati sa isang kilalang mall. Ang pangalan niya ay Roberto, 30 years old. Mabait si Roberto Kuya Roger, palabiro at higit sa lahat maasahang kaibigan. Mas nauna kasi siya sa akin ng 1 taon sa trabaho kaya naman malaking tulong siya sa akin upang maigihan ko pa ang aking trabaho. Mayroon na siyang asawa at nag-iisang anak. Lumipas ang 1 taon, naging sandigan ko na si Roberto kahit sa personal na buhay. Kumbaga naging mag-best friends kami. Nasasabi ko sa kanya ang mga problema ko lalo na sa pamilya lalo pat mahirap lang kami. Dalaga pa ako pero tila pasan ko na ang daigdig. Malaking porsyento ng sweldo ko ay napupunta sa pamilya. Kaya kahit sa paggala ay kailangan talagang pag-isipan at pag-ipunan ng budget. Dumating ang punto na nagkaroon ako ng karelasyon, siya ay si Michael. Simple lang ang kabuhayan ng aking kasintahan, siya ay tricycle driver, hindi nakatapos ng pag-aaral dahil sa hirap ng buhay. Gayunpaman, mabait at magalang si Michael Kuya Roger. Ang panliligaw lang yata ni Michael ang hindi ko na ibahagi kay Roberto, at noong inamin ko sa kanya ay tila bagang hindi niya ito nagustuhan. Kumunat ang noo at walang sinabi. Batid ko na dismayado siya pero binaliwala ko na lang. Inisip ko na baka nagulat lang siya. Dumaan ang ilang araw na para bang nag-iba ang pakikitungo sa akin ni Roberto. Tinanong ko siya kung may mali ba akong nagawa. Sabi naman niya ay wala daw. Patuloy pa rin ako sa casual na pakikisama sa aking best friend. Isang hapon ay niyaya kami ng aming supervisor na mag-night swimming sa darating na Sabado. Iilan lang naman kami na malalapit sa kanya ang inanyayahan, birthday kasi ng husband niya. So ayun na nga sumama ako pati na rin si Roberto at ilan pang kasamahan. Habang sila ay nag-enjoy sa dagat, kami ni Roberto ay naiwan sa cottage. Ayoko kasing maligo sa dagat kapag gabi dahil natatakot ako. Gayunpaman, mahabang katahimikan ang namamagitan sa amin ni Roberto. Hindi ko na kinaya kaya pinilit ko siyang umamin sa totoo. Sabi niya baka daw magalit ang boyfriend ko kapag nakikipag-close pa ako sa kanya. Natawa lang naman ako Kuya Roger pero biglang nagalit si Roberto at lumakad palayo. Hinabol ko siya upang alamin kung bakit. Nagulat ako Kuya Roger sa aking nalaman. Buong pusong ipinagtapat ni Roberto sa akin na mahal niya ako. Matagal na daw, hindi ako nakapagsalita sa narinig. Umalis ako at nagtungo sa dalampasigan upang maki-join sa mga kasamahan namin. Pinilit ko na hindi dibdibin sa gabing iyon ang mga sinabi ni Roberto. Lumipas pa ang mga araw, linggo at 2 buwan. Malaki ang pinagbago sa samahan namin ni Roberto. Hanggang sa isang araw ay hindi na pumasok si Roberto. Biglaan ang pag-resign niya at mag-a-abroad ang dahilan. Hindi ko napigilan ang sarili kaya nag-chat ako sa kanya. Yun nga din ang sinagot niya na mag-a-abroad na daw siya. Pero hindi niya sinabi kung saan at nagduda ako na hindi talaga siya mag-a-abroad. Dumating na rin sa punto na malabo na talaga ang pagkakaibigan namin. Wala nang komunikasyon. Simula pa noon ay ninais ko na talagang mag-abroad dahil hindi sapat ang kinikita ko sa Pilipinas upang mabigyan ng magandang buhay ang aking mga magulang. Umabot ang mahigit 1 taon, halos nawala na sa sistema ko si Roberto. Umayon din sa akin ang tadhana dahil sa wakas ay natanggap ako sa Taiwan bilang factory worker. Tila yata mapaglaro ang tadhana Kuya Roger dahil nagkita kami ni Roberto doon. Kaya daw siya nag-abroad upang kalimutan ako, pero inamin din niya na hanggang ngayon ay mahal pa niya ako. Hindi pwede maging kami ni Roberto dahil may asawa at anak siya at may boyfriend ako. Sa ngayon ay madalas kaming magkita ni Roberto dito sa Taiwan at hindi ko maitatanggi na para bang tinamaan ako sa mga ginagawa niyang pagsuyo sa akin. Isang kahangalan nito Kuya Roger pero paano ko ito maiiwasan? Nakakontrata ako dito, at sa pagdaan pa ng mga araw ay mas lalong tumindi ang pagsusuyo ni Roberto sa akin. Hanggang dito na lang Kuya Roger. Natunghayan natin ang isa na namang kwento ng buhay. Tila yatang nahaharap si Agnes ngayon sa isang sitwasyon. Hanggang kailan kaya niya ito mapipigilan?